Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 2, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin na ipakikita ang pagiging mapagpasalamat sa pamamagitan ng pagdakila sa mga mabuting ginawa ng kanyang mga magulang o tagapangalaga. A. Nakapagpapahayag ng mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. B. Napatutunayan na ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga ay bahagi ng pagpapahalaga sa kanilang tungkulin at sakripisyo tungo sa pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. C. Nailalapat ang mga sariling paraan ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral, gawi at wika. Sagutin ang tanong, paano mo ipinakikita ang iyong pagiging magalang sa pamamagitan ng iyong A. Gawi o action, B. Wika o salita. Narito ang halimbawang sagot, gawi o action. Una, ipinapakita ko ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pagmamano o pagbeso sa aking mga magulang at nakatatanda. Pangalawa, tinutulungan ko ang aking mga magulang sa bahay at hindi ko sila sinasagot ng pabalang kapag may ipinag-uutos sila. Wika o salita, halimbawang sagot. Una, palagi akong nagsasabi ng po at opo kapag nakikipag-usap sa matatanda. Pangalawa, humihingi ako ng paumanhin kapag ako ay may nagawang mali at marunong akong magpasalamat kapag may naitulong sa akin. Lirikonsepto, kaalamang natutuhan, musika ang lunsaran. A. Panoorin ang kantang Anak na isinulat at inawit ni Freddie Aguilar sa pamamagitan ng isang video o kaya naman ay awitin ito ng sabay-sabay kasama ang buong klase. B. Pagkatapos, hahatiin ang klase sa 3 pangkat. Suriin ng mabuti ang iba't ibang bahagi ng kantang Anak at talakayin ang mensahe nito. Ipaliwanag ang mensahe ng awit ayon sa mga saknong nakatalaga sa bawat pangkat. Unang pangkat, 1 hanggang 3 na sakno. Ikalawang pangkat, 4 hanggang 6 na sakno. Ikatlong pangkat, 7 hanggang 10 na sakno. Kanta suri. Suriin ang mensahe ng kantang Anak sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Una, ano ang sinasabi ng kanta tungkol sa relasyon ng isang magulang at anak? Sagot, ipinapakita ng kanta na mahal ng magulang ang kanyang anak at handa siyang gumabay kahit nagkakamali ang anak. Pangalawa, ano ang mga pagsubok na hinaharap ng pamilya sa kanta? Sagot, ang pagsuway ng anak, paglayo sa magulang at paggawa ng maling desisyon ang ilan sa mga pagsubok na hinaharap ng pamilya. Pangatlo, paano ipinapakita ng magulang ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak batay sa kanta? Sagot, ipinapakita ng magulang ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangaral,
Pang-unawa at pagtanggap kahit nagkamali ang anak. Pang-apat, ano ang kahulugan ng pagpapatawad at pang-unawa sa kanta? Sagot, kahit nagkamali ang anak, pinapatawad siya ng magulang at nauunawaan ang kanyang mga pagkukulang. Ipinapakita nito na mahalaga ang pag-unawa at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Panglima, bakit mahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao ayon sa kanta? Sagot, mahalaga ang pamilya dahil sila ang gumagabay, nagmamahal at hindi sumusuko kahit nagkamali ang anak. Pang-anim, bilang anak, ano ang ibinigay na mensahe sa iyo ng kanta? Sagot, ang kanta ay nagtuturo sa akin na dapat kong pahalagahan ang aking magulang, makinig sa kanila at huwag ko sayangin ang kanilang sakripisyo para sa akin. Kaugnay na paksa bilang isa, ang tungkulin at sakripisyo ng magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon ng bawat miyembro ng pamilya. Ikalawang araw. Ang tungkulin at sakripisyo ng mga magulang o tagapangalaga sa pagpapatibay ng relasyon sa pamilya ay mahalaga para sa pagpapalakas ng isang suportado, nagmamahal at buo ang pamilya. Narito ang iilang mga tungkulin at sakripisyo. A. Pagpapaunlad ng mga kasanayan. Ang pagiging magulang ay isang walang katapusang kasanayan. Ang pag-unlad ng isang tao sa aspekto ng kognitibo, sosyokultural, pisikal, mental at espiritual ay pinaniniwala ang resulta ng kontribusyon ng mga magulang. Ang mga prinsipyong ipinapamuhay at ang kakayahang ng mga magulang ay itinuturing na mahalaga sa pagpapalaki ng isang anak na may maayos na kalusugan sa lahat ng aspektong ito. B. Pagbibigay ng suporta at gabay. Ang tama at mahalagang papel ng magulang ay maglaan ng suporta, gabay at pagkakataon para sa mga aktibidad na magpapalakas sa bata upang mapaghandaan ang mga mahahalagang tungkulin sa kanilang pag-unlad. Ang pag-aaral at pag-uugali ng isang bata ay pinakamalaki ang impluwensya ng kanilang pamilya dahil ang pamilya ang pangunahing grupo ng bata sa lipunan. Ang mga magulang na masaya ay nagpapalaki ng masayang anak. Ang pag-unlad ng isang bata ay nagmumula sa kanilang mga magulang. Walang makakapagpabago sa katatagan ng pamamaraan sa pagpapalaki ng isang bata. Bilang resulta, ang mga magulang ay nagiging pangunahing tagapangarap para sa kanilang mga anak. Walang anumang bagay sa mundo ang nagiging katumbas sa sakripisyo ng pagiging magulang. Lahat ng gawain ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay nag-iwan ng hindi mabuburang bakas sa buhay ng bata. Ang isang bata na patuloy na nakakaranas ng maayos na pagpapalaki ay magpapatuloy sa pag-unlad sa buong buhay nila. C. Pagbibigay ng magandang pamumuhay. Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing bahagi sa pag-unlad ng isang bata. Ang isang magandang edukasyon ay magbibigay ng magandang karera sa isang tao at sa gayon ay makapagsisilbi sa lipunan at ibalik ang mga biyaya nito. Mahalaga na malaman kung paano nakaapekto ang mga magulang sa buhay ng kanilang mga anak at kung paano nila ginagampanan ang mahalagang papel sa pisikal, mental, pinansyal, emosyonal at profesional na pag-unlad ng bata. Mapa ng kaalaman, lokasyon ng kabatiran, pook na dapat puntahan. Sa pamamagitan ng mapa ng kaalaman, sagutin ang tanong, ano-anong mga tungkulin ng iyong mga magulang o tagapangalaga upang mapatibay ang relasyon ng bawat miyembro ng iyong pamilya? Sagutin natin ang mapa ng kaalaman. Mga tungkulin ng mga magulang o tagapangalaga ko para sa pamilya ko.
Una, pag-aaruga at pag-aalaga. Pangalawa, pagbibigay ng pangaral at tamang asal. Pangatlo, paglalaan ng oras para mag-bonding. Pang-apat, pagtutulungan sa gawaing bahay. Panglima, pagpapakita ng pagmamahalan at pag-unawa. Suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa bawat sakripisyong ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga, paano mo ito sinusuklian? Pangalawa, sa iyong palagay, bakit ito ginagawa ng iyong mga magulang? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Number 1. Sa bawat sakripisyong ibinibigay sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga, paano mo ito sinusuklian? Unang kolum, mga sakripisyo ng aking mga magulang o tagapangalaga. Pangalawang kolum, susuklian ko ang mga ito sa pamamagitan ng sagutan natin. Una, pagsusumikap magtrabaho para may pangangailangan kami. Susuklian ko ng pag-aaral ng mabuti para hindi masayang ang kanilang pagod. Pangalawa, pagising ng maaga para ihanda ang aking pagkain at gamit. Susuklian ko ng pagtulong sa mga gawaing bahay. Pangatlo, pagpupuyat kapag ako ay may sakit. Susuklian ko ng pakikinig sa kanila at pag-aalaga rin sa sarili ko. Pang-apat, pagbibigay ng baon at allowance sa paaralan. Susuklian ko ng hindi pagsasayang ng pera at gamitin ito sa tama. At panglima, pagtuturo ng mabuting asal at tamang kilos. Susuklian ko ng pagpapakita ng magandang asal sa loob at labas ng bahay. Pangalawa, sa iyong palagay, bakit ito ginagawa ng iyong mga magulang? Sagot, sa aking palagay, ginagawa ito ng aking mga magulang dahil mahal nila ako at gusto nila akong lumaking mabuti, magalang at maayos ang kinabukasan ko. Gusto rin nilang maranasan ko ang magandang buhay na hindi nila naranasan noon. Kaugnay na paksa bilang 2. Pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. 3 araw. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga pansariling pagpapahayag ng pagmamahal ay nagpapakita ng malasakit, respeto at pagpapahalaga sa mga magulang o tagapangalaga na nagpapalakas ng ugnayan at samahan sa loob ng pamilya. Narito ang iilan sa mga ito. A. Pisikal na pakikipag-ugnayan. Bukod sa mga halik at yakap, ipinapakita ng mga bata ang kanilang pagmamahal sa magulang at tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagpapahid ng kanilang mukha, paghawak sa kamay at pag-upo sa kanilang mga tuhod. Humihingi sila ng pag-angat, nagpapakarga at nagpapahinga ng kanilang ulo sa balikat. Walang mas malaking tiwala kaysa sa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Ang pisikal na pakikipag-ugnayan ay isa sa mga paraan ng bata upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kanilang mga magulang. B. Mga maliit na handog. Ang mga bata ang mahilig mamitas ng mga bulaklak at maghanap ng mga maliit na bato at bunga sa hardin upang ibigay nilang regalo sa mga minamahal. Nagbibigay rin sila ng isang mapagmahal na guhit o obra ng pintura. C. Mga magagandang salita. May kaunting pagkakaiba sa tinig ng anak kapag sinasabi ang salitang mami o nanay o tatay o ama na para lamang sa magulang. Ito ay nagpapadama ng higit pang pagmamahal kaysa simpleng mahal kita o gusto kita.
Kasama rin sa nakakatuwang mga pahayag ang ikaw ang pinakamahal kong kaibigan at ikaw ang paborito ko. D. Oras ng magkasama. Kapag naghanap ng pansin ang mga bata sa mga magulang, ito ay tanda ng kanilang pagmamahal at pagnanais na damdamin na mahalaga ang kanilang mga magulang sa kanila. E. Pagtulong sa mga gawaing bahay. Ang pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalas sa mga pagsisikap ng mga magulang. F. Pagpapakita ng paggalang. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang po at opo, pagbibigay ng konsiderasyon sa kanilang mga opinyon at desisyon, at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon sa buhay ng pamilya. Mahal mo, ipakita mo. Sa unang hanay, suriin ang mga larawan. Batay sa mga larawan, sagutin kung ito ba'y ginagawa mo sa iyong mga magulang o hindi. At sa ikatlong hanay, ipaliwanag ang iyong sagot. Sagutan natin, tingnang mabuti ang unang larawan. Ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Halimbawang sagot, oo. Bakit? Dahil gusto kong iparamdam sa kanila na mahal ko sila at nagpapasalamat ako sa kanilang pag-aaruga. Pangalawa, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Maaring sagot, oo. Bakit? Dahil gusto kong mapasaya sila kahit sa simpleng paraan at suklian ang kanilang kabutihan. Pangatlo, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Maaring sagot, oo. Bakit? Dahil ito ay tanda ng paggalang at pagpapakita ng mabuting asal sa mga matatanda. Pang-apat na larawan, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Maaring sagot, oo. Bakit? Dahil mas napapalapit kami sa isa't isa at mas nagiging masaya ang aming tahanan. Panglima, ginagawa mo ba ito sa iyong magulang o tagapangalaga? Oo o hindi? Maaring sagot, oo. Bakit? Dahil ito ay simbolo ng respeto at pagpapahalaga sa magulang at mga nakatatanda. Gawain, #slogan, talas ng wika, mensaheng mabisa. Ang slogan ay isang maikli at madalas na catchy na pahayag o pangungusap na naglalaman ng mensahe o layunin. Gumawa ng slogan na naaayon sa temang pansariling pagpapahayag ng pagmamahal sa mga magulang o tagapangalaga. Maaaring hatiin ang klase sa 3 o 4 na pangkat. Halimbawa ng slogan, pagmamahal sa magulang, sa maliit na gawa, malaking saya. Rubrics. Batayan, kaayusan ng slogan, mensahe ng slogan, gamit ng wika, at kasiningan at pagkamalikhain. Kabuuan, 40 puntos. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong mahahalagang aral ang natutuhan mo sa paksang ito? Maaring sagot, natutuhan ko na maraming paraan para maipakita ang pagmamahal sa magulang tulad ng pagyakap, pagmamano, pagsasabi ng po at opo,
pagbibigay ng regalo at pagtulong sa bahay. Nalaman ko rin na kahit maliit na bagay ay mahalaga para maramdaman nila ang aking pasasalamat. Pangalawa, bakit kinakailangan nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating mga magulang at mga mahal sa buhay? Maaaring sagot, dahil sila ang nag-alaga at nagsasakripisyo para sa atin. Mahalaga na ipakita natin ang pagmamahal para maramdaman nilang pinapahalagahan natin sila at nagpapasalamat tayo sa lahat ng kanilang ginagawa para sa atin. Pabaong pagkatuto, dahil mahal ko, uunawain ko. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa inyong pamilya, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga magulang o tagapangalaga? Una, sa oras na sila ay pagod. Tutulungan ko sila sa mga gawaing bahay at hindi ko sila bibigyan ng dagdag na problema para makapagpahinga sila. Pangalawa, sa oras na kapos kami ng pera. Magtitipid ako sa aking baon at hindi ako hihingi ng mga bagay na hindi naman kailangan para hindi sila mahirapan. Pangatlo, sa panahon na kulang ang aming pagkain sa hapagkainan. Magtitiis ako at hindi ako magrereklamo. Magpapasalamat ako sa kung anong meron at kakainin ng tama para walang masayang. Pang-apat, sa mga pagkakataon na sila ay galit, mananahimik ako, makikinig at uunawain ko sila. Hihingi ako ng tawad kung ako ay may pagkakamali. Panglima, sa panahon na sila ay may karamdaman, aalalayan ko sila, magbibigay ng gamot kung kailangan at hindi ko sila guguluhin para sila ay makapagpahinga ng maayos. Pagninilay sa pagkatuto, sulat ng pasasalamat sa aking mga magulang. Gumawa ng sulat para sa iyong magulang o tagapangalaga. Sa iyong sulat, maaari mong iparating ang iyong pagpapahalaga at pasasalamat at ang iyong pag-unawa sa mga sakripisyo at pagmamahal nila. Narito ang halimbawang liham para sa ating mga magulang. Mahal kong nanay at tatay, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo at pag-aalaga sa akin. Alam ko po na ginagawa ninyo ang lahat para mabigyan ako ng magandang buhay at maayos na kinabukasan. Kahit pagod na kayo sa trabaho, inaalagaan nyo pa rin ako at ang ating pamilya. Pasensya na po kung minsan ako ay matigas ang ulo at hindi agad sumusunod. Nangako po ako na pagbubutihin ko ang aking pag-aaral at magiging masunuri na anak para mapasaya ko kayo. Mahal na mahal ko po kayo, nanay at tatay. Lagi ninyo pong tatandaan na nagpapasalamat ako sa inyo araw-araw. Nagmamahal ang inyong anak. Pagsusulit, enumerasyon. 3 tungkulin ng mga magulang o tagapangalaga. Sagot. Una, nagbibigay ng suporta at gabay. Pangalawa, nagbibigay ng magandang pamumuhay. Pangatlo, tumutulong sa pagpapaunlad ng ating mga kakayahan. Dalawang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang o tagapangalaga. Sagot, paggalang sa pamamagitan ng pagsagot ng po at opo at pag-aalaga sa tuwing sila ay may karamdaman. Pangalawang bahagi, tama o mali. Bilugan ang T kung tama at M kung mali. 1 puntos bawat tanong. Una, ang mga magulang na masaya ay nagpapalaki ng mga masayang anak.
Sagot, T. Tama. Pangalawa, ang pisikal na pakikipag-ugnayan katulad ng yakap ay isa sa mga paraan ng anak upang ipakita ang kanilang pagmamahal at tiwala sa kanyang mga magulang. Sagot, T. Tama. Pangatlo, kapag naghahanap ng pansin ang mga anak sa mga magulang, okay lang na balewalain sila. Sagot, M. Mali. Pang-apat, walang mas malaking tiwala kaysa sa tiwala ng isang bata sa kanilang magulang. Sagot, T. Tama. Panglima, ang pagtulong ng mga anak sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto, paglilinis at pag-aalaga sa mga kapatid ay isang paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang. Sagot, T. Tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!